Mga kwento ni Felmo. Ang kwentong ito ay matagal nang nangyari sa panahon pa nila lolo at lola. Sa dekadang hindi pa uso masyado ang teknolohiya sa bansa natin. Kung ako ang tatanungin, siguro nasa dekada 50 ito. Ito ang panahon na sulat kamay pa lamang ang pagpapadala ng mga mensahe sa malalayong lugar. At kung tutuusin ay aabutin pa nga ng isang buwan bago matanggap ang mensaheng yon. Pangmatagalan din ang biyahe noon kaya aabutin pa ng ilang araw bago makarating sa destinasyon mo. Panahon ito nang pinagbuntis ni Lola Dolor ang aking tatay. Nang bumukod sila ng tirahan malayo sa kanilang mga magulang. Hindi rin kasi tanggap si Lolo Arman sa pamilya ni Lola dahil nga asyendero ang kanyang magulang. Habang si Lolo naman ay trabahador lang sa lupain nila. Kaya minabuti na lamang ni Lola na lumayo na lamang sa tahanan para makaiwas sa gulo at pangungot siya sa mga kamag-anakan ni Lola Ason na may mga dugong Espanyol. Nagtungo si Lolo Arman sa parte ng Timog Visayas kung saan meron siyang kakilala na mapagtuluyan. Ayokong dungisan ng lugar namin dito lalo na't tourist spot na ito ngayon. Kaya itago na lamang natin ang lungsod namin sa pangalang Tagong Bato. Dekada 50. Ang lugar namin ay isang maliit lamang na baryo at hindi pa masyadong marami ang mga kabahayan. Hindi rin nakakarating noon ang kuryente sa baryo dahil meron itong kalayuan sa mismong lungsod at hindi pa ganoon napapansin ng mga opisyales ng gobyerno. Bukod pa dito, isa sa mga dahilan kung bakit hindi ito napagtuunan ng pansin ay dahil pinamumugaran ito ng mga kakaibang nilalang. Dumating sina Lolo Arman at Lola Dolor sa pantalan ng Bacolod. Kumuha sila ng masasakyan papuntang Timog at inabot pa nga sila ng ilang oras bago nakarating sa kanilang pupuntahan. Nang makita na nila ang iilang mga kabahayan sa gilid ay ito na nga yung nayon na tinatawag nilang Tagong Bato o baryo ng patay na lupa. Tinawag itong patay na lupa dahil madaling namamatay ang mga pananim dito sa lugar na ito kapag napabayaan ng ilang araw. Sa karamutan ng lupa ay madalas din nagkakaroon ng krisis sa pag-aani dito ng palay. Maski ang aanihin na nga lang sa susunod na linggo ay mamamatay pa ito, na siyang dahilan rin kung bakit nagkakagutom sa nayon na yon. Habang binabaybay ng sasakyan ang papasok sa may bukana, pabilis naman ito ng pabilis kung patakbuhin ang sinasakyan ni Lolo. Sobrang humarurot ito na tila ba nagmamadali nun. Makikita din sa kanyang muka ang nagkakapalang pawis at kasabay nito ang pagsulyap ng manong sa gilid ng bukana na yon. "Dito ko na lang ho kayo ihihinto sambit ng driver kina Lola. "May problema ho ba?" tanong naman ni Lolo Arman sa kanya sa loob ng sasakyan nun. Basta, hanggang dito na lang ho kayo." Dali-dali nitong binaba ang mga bagahe ni Lola Dolor at sumakay na sa sasakyan. Magbibigay pa sana dapat si Lolo ng pamasahe sa kanya pero nang makita ito na nangangailangan pa ng sukli ay tinanggihan na lamang niya yon at pinaandar ang sasakyan. Pero bago ito humarurot paalis, humirit pa ito ng bulong kay Lolo Arman. "Maling baryo yung napasukan nyo. Maling baryo yung napasukan nyo." Naglakad na lamang sina Lolo Arman sa may bato-batong kalsada
habang nakahawak naman si Lola Dolor sa kaliwang braso nito. Napadaan silang dalawa sa may palayan at makikita nilang pinipestim na ito ng mga langaw maging ang bungo ng isang kalabaw sa gitna nun. Pero sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, pinagtitinginan naman sina Lolo ng mga taga ron. Ang mga residente ay mapapansin na parang kakaiba kung tumitig sa tiyan ni Lola. Na tila ba may pagnanasa ang mga ito. May ilan pa nga sa kanila na napahinto na lamang sa kanyang ginagawa para tingnan si Lola Dolor. 8 buwan pa naman nabuntis si Lola sa panahon na yon. Pumasok sina Lolo Arman sa may mahuganihan. Binaybay ang daan hanggang sa matanaw na nila ang isang bahay katabi ng isang malaking punong kahoy ng nara. Makikitang namumulaklak na ang mga sanga nito na siyang nagpapatingkad ng mga kulay sa bawat palibot ng bahay. Walang katanim-tanim ang bakuran. Kung meron mang mga tanim ay mga lanta ng mga yon. Meron pa silang nakitang bangkay ng aso na nilalangaw sa tabi ng isang kumpulan ng kahoy. Inaasahan ni na Lolo Arman na sasalubungin sila ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay pero nakasarado ang pinto nito, maske ang mga bintana. Kanina pa napapansin ni Lolo na hindi man lamang siya sinundo ni Mauricio sa may unahan ng ilog o hindi kaya sa may bukana ng baryo, kaya nagtataka si Lolo nun kung nasaan na yung kaibigan niya. "Pre! Pare Mauricio!" Walang sumagot. Tinawag ulit ni Lolo ang kaibigan ng pangalawa at pangatlong beses pero wala silang narinig na sagot mula sa loob ng bahay na yon. Sa pang-apat na beses ay ginawa ulit ni Lolo. Pero ganun pa rin. Katahimikan. Magsasalita na dapat si Lola Dolor sa kanya nang may lumitaw sa likuran nila na isang lalaking may palakol sa kamay. Nakabukas lahat ang botones ng damit niya. Nakatingin lamang ng maigi kina Lolo at Dolor sa kanilang kinatatayuan. Napahawak na lamang ng mahigpit si Lola Dolor sa braso ni Lolo Arman at napatago ng bahagya sa likuran dahil sa gulat at takot nun. Lumapit ang lalaki kina Lolo. Nilagay ang palakol sa balikat sabay iluwa nito sa lupa bago nakipag-usap. "Huwag kayong mag-alala. Tao ako." Ngiti pa niya. "Si Mauricio ba ang hinahanap niyo?" Tumango naman sa kanya si Lolo noon. "Ganun ba? Ang totoo niyan, 1 linggo na siyang patay. Inilibing namin siya doon." Nguso pa nito. "Namatay si Mauricio sa bungot. Hindi na ito nagising. Sayang nga eh. Mabait pa naman na tao yon." Napatingin na lang si Lola Dolor kay Lolo. "Huwag kayong mag-alala. Pwede niyo namang ariin yung bahay niya kasi ang bili naman niya sa akin. Ibigay ang bahay na yan sa kung sino man ang mag-asawang dumating dito. Siguro, kayo yon. Kaya pwede niyong tirahan yan." Nagpakilala ang lalaki na ito na si Paeng. May peklat ito sa kanyang muka at meron din ito sa mga braso niya. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, umalis na rin ito na kinaladkad ang patay na aso na hindi man lamang nandidiri nun. Bagamat nang makalakad ito ng ilang metro, bigla itong bumalik kina Lolo Arman at may sinabi siya sa kanya na tila may nakalimutang sabihin pero pabulong yon. "Huwag kayong basta magtitiwala sa mga taga rito ha. Kung gusto nyo akong makausap, puntahan nyo lang ako sa may maliit na bahay katabi ng koprahan sa gilid ng ilog. Ha?" At tuluyan na itong umalis sa harapan nila Lola Dolor.
May kalumaan na rin ang bahay ni Mauricio. Marami din siyang mga koleksyon ng antik na kagamitan na mula pa sa mga Kastila. Pagpasok nila sa kabilang kwarto, laking gulat ni na Lolo Arman nang makita ang sandamakmak na mga klase-klaseng kagamitan. Katulad ng buntot pagi, naglalakihang itak, lana o langis at iba pang mga kakaibang gamit nun. Bumubula-bula pa ang lana nito na nakasabit malapit sa may altar. Napaisip tuloy si Lolo na baka albularyo talaga itong kaibigan niya na si Mauricio. Hindi lamang niya ito sinasabi sa kanya. Pero si Lola Dolor naman ay may namumuo ng kutob sa mga nakikita niya. Lalo na sa sinasabi ni Paing kanina sa may labas nun. Ilang araw ang nakalipas. Naghahanap na manggagamot si Lola sa lugar dahil nga mag-iisang araw ng masakit ang tiyan niya. Kumukulo pa rin ang lana sa may altar. Mag-iisang araw na rin na hindi tumitigil sa pagkuluyon. Hapon yun ng araw ng Sabado, bago ang linggo ng palaspas. Pinuntahan ni Lolo Arman si Paing sa bahay niya. Hinanap niya ito sa bakuran pero wala ito ron. Sinubukan din niyang hanapin siya sa kuprahan pero wala ring katao-tao dun sa lugar. Nagpasya na lamang sina Lolo na maghanap na lang ng mapagtanungan sa baryo at sinama na rin si Lola Dolor. Ayon na rin sa kanilang obserbasyon, wala silang nakikitang masyadong tao na nagsilabasan sa kani-kanilang mga bahay. Kung meron man, bilang lamang. Napakatahimik ng nayon, kasing tahimik ng sementeryo. Sa kanilang paglalakad ay napadaan pa sina Lolo Arman sa isang gusali ng isang maliit na parokya pero hindi pa ito tapos. Ayon na rin kay Lolo Arman, palagi umano itong ginigiba ng mga taga-tagong bato para hindi matuloy ang pagpapatayo ng simbahan na yon. Nang umpisahan itong itayo sa may sentro ng baryo, ay hindi na ito matapos-tapos at umabot na rin ng halos 2 taon. Mula roon ay may lumapit sa kanila na isang dalagitang babae na tila nagmamadaling kausapin si Lola Dolor. Nagmano umano ito sa kanya bilang pagbibigay galang nun. May kaputian ito, pero putol na ang hinlalaki nito sa kaliwang kamay. Kayo po ba yung bago rito sa baryo namin? Makikita naman sa loob ng parokya ang mga nagpapanday na nakatingin kina Lola. Meron po bang manggagamot dito, Iha? Tanong ni Lolo noon. Opo. Tumingin-tingin itong babae sa paligid. Yung bahay na manggagamot, nasa katabi lang ng nasa maliit na kapilya. Diretsuhin niyo lang po itong kalsada na ito. Sambit niya. Magtatanong pa sana dapat si Lolo pero bigla siyang sinapawan ng lalaking nakaputi nun. Kung may mag-alok man sa inyo dito na isang babaeng may matalas ng ngipin at sabihing siya'y gumagamot ng libre, iwasan niyo. Delikado yung babae na yon, lalo na't paborito niya mga buntis. Kung sa hindi niyo nalalaman, walang nagtatagal ditong buntis sa patay na lupa. Ang iba, matagal nang umalis. Ang iba naman, bigla na lang nawawala. Kaya mag-ingat kayo ha. Nilukuban ng kilabot si Lola Dolor sa narinig niya sa lalaking yon. Kung ito ba'y nagpapaalala o nagbabanta. Umalis na lamang sina Lolo Arman sa parokya na yon at tinungo ang kalsada na sinasabi ng dalagita sa kanila kanina. Balubog na ang araw. Wala pa silang nahanap na isang maliit na kapilya sa lugar. Nalakad na nila ang mahigit 50 metro ay hindi pa rin nila mahanap ang pook na yon.
hanggang sa may tumayo sa gilid ni na Lola Dolor sa tabi ng mahogany. Sinisitsitan si na Lolo Arman ng napakalakas na sitsit nun. Napalingon si na Lola sa kanya sa may kakahuyan. Isa itong maliit na lumang kainan. Wala itong customer sa loob. Sa gilid nito ay may dalawang kalalakihan ang humihigop ng tabako na nagtatawanan. Habang sa gitna nila ay isang babaeng minamasdan sina Lolo at Lola sa daan. Nakangiti lamang ito kina Lolo at Lola, habang ang mga ngipin naman ito ay kitang-kita ang pagiging matalas nun. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Lola. Naalala niya ang sinabi ng dalaga sa kanya na huwag tatanggap ng anumang alok sa may babaeng may matalas ng ngipin. Ayun na nga. Inalok si na Lolo na sumama sa kanila para tulungan si Lola Dolor para gamutin nun. Nagpakilala ang babaeng ito na si Ason. Siya umano ang nagmamay-ari ng kainan na yon. Tumanggi si Lolo Arman sa kanyang inalok at sa iba na lamang daw sila magpapagamot ni Lola. Nagpumilit pa itong si Ason na sa kanya na lamang daw magpagamot pero hindi nagpatinag si Lolo sa kanya at nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Lalong nangilabot si Lola nang magsidungaw sa mga damuhan ang mga ulo ng kalalakihan at kababaihan sa gilid ng kalsada. Minamasdan lamang nila sina Lolo Arman kung saan sila nakatayo. Nilulunok pa nito ang laway ng isa sa mga lalaking nasa likuran ni Ason. Nanginginig na ang mga kamay ni Lola Dolor sa mga nakita nito sa paligid, habang si Lolo naman ay nakahawak sa kanyang sooban para bunutin ang itak kung sakaling may kikilos na masama. Sa Biyernes na lang, sambit ni Ason. Nang sabihin niya yon, isa-isang nagsipag-atrasan ang mga ulong nakasilip sa mga damuhan. At maske si Ason ay dahan-dahan na ring umatras. Ngumiti na lamang ito sa kanila na makikita ang mga maiitim na ngipin at gilagid nito na pinagnanasaang tingnan si Lola. Nang makapagtingin na si Lola sa isang manggagamot, ay hindi akalain na naroroon pala si Paeng sa bahay na yon. Dito na ikinuwento ng manggagamot ang totoong nangyari kay Mauricio, kung paano ito pinatay ng mga taga-baryo. Kinlaro ni Paeng na hindi totoo yung sinabi niya na namatay si Mauricio sa bangungot. Nasabi lamang niya yon dahil noong mga oras na yon ay may nagmamanman umano sa kanila, kaya hindi siya nagpapahalata. Ang talagang tunay na nangyari sa kanya ay pinatay siya sa mismong labas ng bahay niya ng mga hayok sa laman na kung tawagin niya ay mga aswang. Napagkadiskitahan si Mauricio ng mga ito dahil sa hindi mapigilang gutom at napagkaisahan siya ng mga halimaw na yon. Sinabi pa nga ng manggagamot na mas lalong titindi pa umano ang kanilang uhaw at gutom sa dinadalang sanggol ni Lola Dolor. At naghihintay na lamang ito ng tamang pagkakataon. Sabi ng manggagamot, hindi naman umano lahat ng mga tagaron mga aswang. Pero karamihan sa mga tagong bato ay mga kauri nila. Meron din naman umanong mga taong nakatira katulad ni Paeng, yung mga nagtatrabaho sa parokya, at ang dalagita ay mga tao yon. Kaya wala umanong dapat ipag-alala sa kanila. Nagkaroon na dati ng kasunduan ng mga taga-baryo tungkol sa hatian ng lupa para wala ng gulo, lalo na't nakikitira lamang ang mga nilalang sa lugar.
Pero sadyang pasaway ang mga ito at talagang nambibiktima ng mga tao tuwing hindi mapigilan ng gutom. Hanggang sa nagsialisan na ang iilang residente sa lugar. Imbis na magkaroon ng katahimikan sa tagong bato, ay naging himpilan ito ng angkan ng mga aswang. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap ni na Lolo Paeng, ay umuwi na rin kagad ang mga ito kasama siya dahil takot naman ang mga nilalang na ito kay Paeng. Pero hindi pa doon nagtatapos sa mga pangyayari. Miyerkules Santo, kinagabihan. Samantalang nagpapatatak ng abo sa noo si Lola Dolor, ay biglang pinalibutan ang bahay ni na Lolo Arman ng mga kalalakihan sa labas. Nasa bakuran lamang ang mga nilalang kasama na yung lalaking matipuno na asawa ng babaeng manggagamot na si Ason. May iba pang ang nagmamanman na nakaupong aso habang sinisilip ang bintana ni na Lolo noon. Habang may umaakit naman sa may itaas ng nara. Binigyan si Lola ng mga asin at pinahawak siya ng buntot pagi bilang panangga. Si Lolo naman ay tinago ang itak sa kanyang likuran na kinukompronta sila sa may pintuan noon. Anong atin? Maangas na sambit ni Lolo Arman. Napadaan ng pre. Sagot naman ang asawa ni Ason na nasa tabi ng nakaupong lalaki. Dito pala yung inyo. Hindi na umimik si Lolo Arman noon. Sige pre, alis na kami. Babalik na lamang kami dito sa susunod na araw. Magandang gabi sa inyo. Umalis na ito sa kanyang kinatatayuan. Sabay sunod naman ang angkan nito. Dito na nakakaamoy ng hindi magandang balak si Lolo Arman sa mga taga-nayon. Kaya minabuti niyang puntahan si Paeng sa kanyang bahay. Doon na sinabi ni Paeng ang tungkol sa kagutom na mararanasan nila sa darating na Biyernes Santo, araw ng kadiliman at pagkamatay ng Panginoon. Malakas umano ang kapangyarihan ng mga ganong nilalang sa mga araw na yon. At dito sa pagkakataong ito, dito na nila ilalabas ang matinding gutom nila sa laman at uhaw nila sa dugo. Kung balak man ni na Lolo Arman na tumakas, ay maraming nakabantay sa mga palayan at bukana nun. Hindi ba nga tapos magsalita si Paeng? Biglang may narinig sila sa labas ng kanyang bahay. Humihingi umano ito ng kamote. Napayakap na naman si Lola Dolor kay Lolo sa sobrang takot, habang si Paeng naman ay lumabas para salubungin ng lalaking yon. Pero bigla itong sinumbatan ni Paeng sa may bakuran. Hoy! Alam ko na iba yung pakay nyo ah. Alam ko rin na may mga kasamahan ka pa dyan sa paligid. Matagal ko na kayong kilala. Naniniktik kayo kung nandito sila sa loob. Pwes, wala! Napalisik ang mga mata ng lalaking nasa harapan ni Paeng noon. Tandaan nyo, pinatira namin kayo dito sa baryo na ito. Tapos ngayon, ito yung igaganti nyo sa amin? Wala kayo atang utang na loob ah. Hindi na nakapalagang lalaking galit. Umalis na lamang sila sa may gilid ng ilog koprahan. Biyernes Santo. Dito na nangyari ang pinaka nakakatindig balahibong naranasan ni Lolo Arman. Hapon noon, nang pinagligo ni Lolo si Lola Dolor, para hindi siya basta maaamoy ng mga nilalang. Matalas kasi ang kanilang mga pangamoy pagdating sa babaeng buntis. Maagang sinara ni Lolo Arman ang mga bintana at pinto. Kahit 5:00 pa lamang ng hapon. Habang si Lola naman ay walang tigil sa kakaiyak na nagro-rosaryo sa may altar.
Sumilip-silip si Lolo sa may bintana kung meron bang nakamasid sa labas, pero hindi naman kumukulo ang langis. Sa pagkagat ng dilim, nakakarinig na sila ng mga pagaspas ng mga dahon sa paligid at mga ingay sa hindi kalayuan. Nakakarinig na rin sila ng mga yabag ng mga paa na nagpaparamdam sa labas. At doon na rin nagsimulang bumula ang langis sa may botelya. Hindi nakaramdam ng gutom sina Lola Dolor ng hapon ding yon dahil sa kaba at takot. Pareho sila ni na Lolo na nanlalamig ang mga kamay habang hawak-hawak nitong itak. Pagpatak ng alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, nakarinig na sila ng mga sigawan sa may bukana ng baryo. Ayon na rin kay Paeng, magtitipon-tipon umano muna ang mga nilalang na ito sa may gawing bukana, malapit sa palayan, bago magpapalit anyo. Mga nakakakilabot na sigaw at tawanan ang kanilang naririnig. Gutom na gutom. Napahawak na lamang sa kamay si Lola Dolor kay Lolo Arman dahil sa sobrang takot, at paiyak na ito sa kanyang kwarto. Swerte din kasi ni Lola na matapang din itong si Lolo at matalino dahil laking gyera ito sa panahon ng mga Hapon. Naging kasapi pa ito ng grupong hukbalahap ng ilang taon bago siya umalis. Sabi sa kanya ni Lolo, magtiwala lamang siya sa kanya at walang masamang mangyayari sa kanila. Maya-maya lang, nagkaroon bigla ng katahimikan sa buong bukana at ang tanging naririnig lamang ni na Lolo Arman ay ang mga kulisap. Nawala yung sigawan at ungol na nanggaling sa may norte. Bagkus, nagkaroon ng nakakabinging katahimikan nun. Pinakiramdaman lang ni Lolo ang paligid at sinusubukang sumilip sa maliit na bintana. Pero napakadilim na mga panahon na yon. Kumulo na naman ang bote ng langis sa may altar. Pero sa pagkakataong ito, umaapaw na ito sa lalagyan. Huwag kang maingay, Dolor. Nandito lang sila sa paligid. Natatakot ako, Arman. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita at ang magiging anak natin. Basta magtiwala ka lang sa akin, Dolor. Ilang minuto pa lamang ang nakalipas ay nakarinig sila ng mga kaluskos na mga damuhan sa paligid at mga angil sa likod ng bahay. Isa lamang ang ibig sabihin nun. Pinapalibutan sila ng mga nilalang. Rinig na rinig din nila ang mga agik-ikan na mga ito at ang tumatawang boses ni Ason sa labas at halo-halong ingay na nanggagaling sa itaas ng punong kahoy. Nang sumilip sa may butas ng bintana si Lolo, ay dito na niya napagtanto ang tatlong figurang nakaupo na parang aso sa may bakuran ng bahay. Umaamoy-amoy ang mga ito. Ganito ang pagkakasabi ni Lolo Arman sa kanilang itsura. Nakakunot ang mga noo, nagpupulahan ng mga mata, nagtutulisang mga pangil sa bibig kung saan tumutulo ang makakapal na laway. Mabalahibo din ang mga katawan at ang nakakakilabot pa nito, lahat sila magkakamukha, mapalalaki man o babae. Ang pinagkaiba nga lang ay mas mahahaba ang mga buhok ng mga babaeng nilalang kumpara sa mga lalaki. At isa sa mga nakita ni Lolo sa tatlong figurang yon na nakaupo sa bakuran ay walang iba kundi si Ason. Sabi pa nga ni Paeng kay Lolo Arman,
na kung gaano kakapal ang laway nito sa bibig, ay ganoon din ito katakam. "Gusto niyo ng patayan? Akong harapin niyo!" sambit ni Lolo. Makikita sa labas ng bahay ni na Lola Dolor ang mga nakapalibot na mga mabalahibong nilalang. Ang iba naman ay nakaupong nagbabantay sa tabi ng nara. Makalipas ang ilang minuto, nakapansin si Lola ng isang anino na gumagapang sa may bintana, pataas ng bubungan, na siyang nag-udyok kay Lola na sumigaw sa takot noon. Si Lolo naman ay agad na patutok ng itak sa bintana. Ang ginawa ni Lola Dolor ay mahigpit na hinawakan ng kamay ni Lolo. Patuloy at taimtim itong nagdadasal samantalang si Lolo ay patingin-tingin sa itaas ng bubungan. Pagkatapos nun, nakarinig sila ng lagapak mula sa bubong ng bahay at iba't ibang mga ungol sa itaas pagapang sa may kwarto. Mula sa may hagdanan ni na Lolo ay may isang maliit na butas na matatanaw doon. Kung sino man ang sisilip doon ay talagang matatanaw nila sina Lolo sa may silid. Nagkatotoo ang hinala ni Lolo dahil sa mismong butas ay may mga pulang mata na nakasilip doon. Hindi nagpahalata si Lolo at kunwari ay may kukunin lamang sa unahan. At para na rin hindi magpanik si Lola noon. Walang ano-ano bigla niya itong sinunggaban ng kanyang matalas na itak. Sabay saksak sa butas na yon nang makailang beses. Napaungol ng malakas ang nilalang, kasabay ng pagwawala ni na Ason sa may labasan ng bahay na yon. Hanggang sa walang ano-ano, nakarinig sina Lolo ng isang putok ng baril. Sinundan pa yun ng iba pang mga putok ng iba't ibang mga sandata. Nagkaroon ng sigawan sa ibaba at ang iilang nasa bubungan ay isa-isang nagsibabaan. Nagsidatingan na pala sina Paeng kasama ang iilang mga residente na may mga itak at baril. Siguro, ayon kay Lolo sa matatandaan niya, humigit kumulang 20 ang nagsidatingan kasama na ang mga trabahador sa parokya. Hindi natigil ang sigawan hanggang sa magpaputok ulit si Paeng ng kanyang baril noon. "Sige, subukan niyong ituloy yung mga masamang balak niyo. Papuputukan namin kayo isa-isa. Pinatuloy namin kayo sa lugar namin. Tinuring namin kayo bilang residente dito. At ngayon, gagawin niyo tong himpilan na mga angkan niyo?" Nagkaharap-harap sina Paeng at ang mga angkan nito sa labas ng bahay kung saan pinapalibutan naman sila Lolo at Lola. "Tapusin na natin to ngayong gabi. Mag-ubusan tayo ng lahi mga hayop kayo." Sabay kasa niya ng kanyang lumang baril, habang ang mga kasama naman niya ay nakatutok ang mga armas sa nilalang na yon. Sinubukan pang tumalon ng isa sa mga nilalang kina Paeng dahil sa gigil at gutom nun. Pero sinalubong siya ng kalabit ng gatilyo ng baril. Bumagsak mula sa may sanga ng kahoy ang isang nilalang. Natamaan ito sa may balikat. Ito yung asawa ni Ason. Napaatras na lamang din ang mga nilalang na ito sa may madilim na sulok nang mapagtantong kaya silang patayin ng mga pangkat ni Paeng. Tutuluyan na sana ito ng isa sa mga kasamahan niya pero biglang pumagitna sa kanila si Ason na nagbagong anyo katulad ng isang normal na tao. "Mamahawa na kami dire," sigaw ni Ason sa kanya. Nang ibig sabihin ay aalis na kami dito. Sabi pa niya, "Mamalhin na lang mi og puyo." Lilipat na lamang umano sila ng tirahan nun. Sumagot naman si Paeng, "Kung may makita pa akong kalahi nyo dito sa tagong bato,
Ipinapangako ko sa iyo, Ason. Tutugisin namin kayong lahat hanggang sa maubos namin ang kahuli-hulihang lahi nyo. Dili na lagi. Sambit na sigaw ni Ason na hindi na umano sila babalik nun. Agad namang binuhat ng dalawang kalalakihan ng katawan ng asawa ni Ason habang papasok sa may madilim na kakahuyan. Ang huling natanaw lang ni Paeng ay ang mga nanlilisik na mga mata nito. Nagsialisan isa-isa mga yon. Gumaan ang pakiramdam ni Lolo Arman dahil sa katapangang ipinakita ng mga residente. Nagsilapit rin ang ilang may mga dalang sulo at sinabihan ni Paeng na subukang ipatingin si Lola sa manggagamot. Baka sakaling may nilagay na bulong si Ason sa dinadala niyang sanggol. Nagpalipas na roon ng madaling araw sina Lolo Arman at Lola Dolor sa bahay ng manggagamot, pati si Paeng. Pagkasikat ng araw ay nakarinig sila mula sa sentro ng baryo ng isang tunog ng kampana galing sa may simbahan nun. At napatingala na lamang si Lolo Arman sa kalangitan. Wika pa ni Paeng, tapos na ang lahat. Malapit na rin ang linggo ng pagkabuhay, kung saan ito na ang araw na matatalo na ng kabutihan ang kasamaan. Pagkatapos ng mga pangyayaring yon, isa-isa nilang sinunog ang mga kabahayan ng mga aswang, maging ang katawan na napatay ni Lolo Arman. Sinunog nila ito sa tapat ng simbahan. Magmula noon ay nagkaroon na rin ng katahimikan ng buong Tagong Bato. Tinapos ang pagtatayo ng parokya. At dumaan pa ang ilang linggo. Tuluyan na nilang sinunog ang natitirang kubo ng mga ito para tuluyan nang mawala ang pagiging pugad ng mga aswang. Yung bayan na yon. Dito na rin tumira sina Lolo Arman at Lola Ason sa baryo. Hanggang sa dumami na ang tumira dito sa Tagong Bato. At dahan-dahan na rin nakilala ng gobyerno ang nayon. Nagkaroon ng mga ilaw ang kabahayan hanggang sa nasasabayan na rin ang pag-usad ng nayon ang iilang mga sityo sa Bacolod. Dekada 70, mas dumami pang naging residente dito. Nagkaroon na rin ng munisipyo ang lugar. Meron pa ring mga sabi-sabi sa paligid tungkol sa mga aswang pero ang katotohanan niyan, hindi na nila pag-aari ang lugar na yon. Ngayon, ang aming lugar ay isa na sa mga lungsod dito sa Visayas at masasabi kong taon-taon ay dumadagsa ang maraming mga turista. Kaya naging tourist spot na rin ito hindi kalaunan. Tungkol naman kina Lolo Arman, pumanaw siya sa edad na 81 taong gulang. Noong nakaraang taon lang. Samantalang si Lola Ason naman ay 5 taon nang pumanaw sa edad na 79 na taong gulang. At hanggang ngayon, meron pa rin kami mga litrato ni na Lolo Arman. At ang kanilang nakakakilabot na tagpo ay daladala pa rin naming mga apo sa aming isipan. At naghahatid ng aral sa amin na sa kabila ng kadiliman ay may liwanag pa ring matatanaw sa dulo. Yun ang hindi ko makakalimutang aral na sinabi ni na Lola Dolor bago siya pinagpahinga ng nasa itaas. Tungkol naman sa mga nilalang na nandito dati, ay may iba't ibang mga kwento ang kumakalat. Sabi ng iba, lumipat umano ng tirahan ng lahi ni Ason sa kabilang bundok ng Tagong Bato, habang ang iba naman ay nangalat na daw ang karamihan sa kanila sa ibang parte ng Visayas at Sierra Madre. Pero kung ano man ang totoong nangyari sa kanila, hindi pa rin makakaila na naging huling himpilan ang lugar ng Tagong Bato ng mga angkan ng aswang.